Sound check. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At tayo muling nagpupuri at ipapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na awa at biyaya sa atin. At meron tayong pagkakataon na makapagsama-sama bilang mga mananampalataya at purihin ang Panginoon. Though we miss much of our brethren, we know that they are with us through the live stream. So welcome din natin ang ating mga kapatiran at mga kaibigan na naka-join ho sa atin. And again, let us be in prayer and desiring na talagang dumating na yung pagkakataon na tayo nga ho ay talagang makapagtipon-tipon at hindi ho ngayon lang, pero nakikita natin sa atin mismo, sa ating church ay bilang pastor ay nakikita ko ho ang mga epekto ng hindi pagkalahok ng mga mananampalataya sa sama-samang pagsamba. So wag natin isipin na ito'y walang epekto. So nawa ipag-pray ho natin at tutulungan nawa tayo ng Panginoon. At we would like to encourage every believer na lalo pang maging masipag sa ibang mga means of grace na binigay sa atin ng Diyos na available sa atin, like Bible reading, like prayer, and i-utilize din natin yung mga sa providensya ng Panginoon na sa atin, itong mga teknolohiya ho na ito. And as much as possible ay atin hong patuloy na i-open yung communication with our other brethren. Just to maintain yung sense na doon tayo, kapiling tayo, kasama pa rin tayo ho sa buhay ng iglesia. Maabahagag sa atin ng Panginoon sa bagay ho na yan. Bago tayo magsimula sa atin hong gawain ngayong gabi, ilan ho muna mga reminders. Again, Wednesday, Friday, we have our time in the Word. And we're studying the doctrine of salvation. Tayo ay nagsimula sa pagtalakay ng isa sa mga controversial na doktrina. As we have said last Friday, sabi nga ho ng ibang mga tagapagturo, kung gusto mong mag-away o maging mainit ang usapan ng mga Kristiyano, pag-usapan ng politika at pag-usapan ang eleksyon. Well, isa lang yun. No. Politika, that is the coming presidential election. Pero yun namang isa is election unto salvation. Pag-usapan, sino ba ang talagang pumili, ang tao o ang Diyos? Kaninong pagpili ang basihan? Yung bang pagpili ng tao sa Diyos, ang basihan ng Diyos, o pagpili ng Diyos sa tao, ang basihan ng pagpili ng tao. So anyway, yaan ho ay controversial sa marami, pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, pag-aaralan ho natin yan. At as we go further and study more about that great salvation na ibinigay na sa atin ng Panginoon. And then also, pag-pray din natin ng ating mga kapatiran na may nandun ng mga karamdaman, ang Gehete family ay nagpapasalamat at patuloy na humihingi ng panalangin para ho sa kanilang patuloy na recovery. Pag-pray din natin at kung iba sa inyo ay kilala siya, dati natin kasama sa church, siguro mga 5 years na rin yata na hindi natin nakakasama dito, or 4 years na hindi natin nakakasama sa JCBC. Dave Palmes ay nasa Iloilo siya ngayon at hindi daw maganda ang kanyang kalagayan. Last na update sa akin ay 50% na lang daw ng baga niya ang kita sa x-ray. So, pakisama ho daw natin sa panalangin si Kuya Dave Palmes. Nung nagkaroon ako ng pagkakataong makachat siya ng kaunti, sinubukan kong ipaalala sa kanya ang ebanghelyo at sangayon sa kanyang pahayag ay hindi naman daw niya nakakalimutan. So, let's continue to pray para ho sa kanya. And then also, pag-pray din ho natin ang mga kapatiran nga ho natin na nahandoon ang panlulumo sa pananampalataya at I believe dala na rin ng bahagi ay yung hindi pagkakaroon ng fellowship kasama ho ng mga kapatiran. So, atin hong patuloy na ipag-pray ang mga kapatid ho nating ito. Okay, so di ba na lang kung meron akong nakakalimutan. Oh, by the way, yun nga ho palang pinaplano, pag-pray natin yung pinaplanong online youth fellowship. At nawa ito'y maituloy, bigyan tayo ng wisdom. Isa ho sa mga natin ay yung scheduling. Medyo puno na yung ating schedule sa mga bagay ho na yan. Pero Lord willing, ay tulungan tayo ng Panginoon at tayo ho ay patuloy na bigyan ng kakayahan sa mga bagay ho na ito. Okay, so yun ho ang ilang sa mga paalala natin. And also, ay paghanda ho tayo ngayon patungkol sa atin pagsamba. Magkakaroon tayo ng isang sandali ng katahimikan upang manalangin sa Panginoon
at ating hingin ang kanyang gabay, tulong at gayon din ang paglilinis para sa ating pagsamba sa kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming Diyos na banal, aming Ama sa langit, Ikaw na may lalang ng langit at lupa, nagmamay-ari sa lahat ng ito at lahat na nananahan dito. Ikaw na Diyos na soberano. Ikaw na Diyos na banal, matuwid, mabuti, mahabagin, mabiyaya, mapagmahal. Tunay, Panginoon, dahil sa iyong habag kami ay hindi napupugnaw. Ang iyong katapatan ay bago. Ang iyong katapatan at ang iyong habag ay bago tuwing umaga. Dakila ka, O Diyos, sa pagtatapat. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Salamat, O Diyos, sa iyong salita na patuloy na nagiging ilaw namin, pagkain namin, patuloy na nagiging kalakasan namin sa gitna ng magulo, mahirap, babagyo na buhay. Ama, dalangin ko po, aming hinihiling na ikaw pong patuloy na gumabay sa amin ngayon. Sa napakadaming mga bagay na kumukuha ng aming atensyon, sa mga bagay, Panginoon, na aming pinagdadaanan, lalo na ang mga mananampalataya sa gitna ng makasalanang mundong ito. Nandoon ang mga pisikal na karamdaman, nandoon, Panginoon, ang mga material at pinansyal na pangangailangan, pero lalo't higit nandoon ang pakikipaglaban sa kasalanan. At aktibo ang aming kaaway na dyablo na tila leon na umaatungan. O Panginoon, kami mahina, pero salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay malakas. Kami ay umaasa at humihingi ng kalakasan sa iyo. At sa aming panahon ngayon ng pagsamba, tulungan mo kami. Paalala mo sa amin, O Diyos, na tanglaw mo hindi lamang ang mga lumalabas sa aming bibig, kundi maging ang laman ng aming puso. Nawa masumpungan mo na ang pagsamba namin sa iyo ay hindi panlabas lamang, kung hindi pagsamba na tunay, pagsamba na bukal sa puso, pagsamba na may pagmamahal, pagsamba na sa espiritu at katotohanan. Ama, sa bawat isa na may kinalaman sa gawain na ito, ikaw po ang magpala. Aming hinihingi ang iyong pagkilos, paggabay, lalo na sa pangangaral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, patuloy ang iyong salita, ang siyang manguna, magturo, magbago sa amin. At nito, Panginoon, ay patuloy ng pangyari ang paghahari mo sa buhay ng iyong iglesia at ng iyong mga mananampalataya. Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po musta yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, I am resolved. Is
manatili po tayo nakatayo. Magandang gabi mga kapatid, para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tunghayan po natin dyan sa ating screen, ating babasahin, sabay-sabay tayo. Sa 118, umpisa tayo sa verse 19, hanggang matapos po ang buong awit na ito. Okay, sabay-sabay tayo mga kapatid, 118, verse 19. Okay, ready? Read. Open to me the gate of righteousness. I will go to thee, and I will praise the Lord. This gate is the Lord, unto which the righteousness is entered. I will praise thee, for thou hast heard me, and art come my salvation. The stone which the builders refused is become the head or corner. This is the Lord, do it. It is marvelous in thy eyes. This is the day which at thee. We will rejoice and be glad in it. Save now, I beseech you thee, O Lord, O Lord, I beseech you thee, send now prosperity. Blessed be the becoming the name of the Lord. We have blessed you of the house of the Lord. God is the Lord, which have shown his light. Thy Son Christ with horde, even unto the hordes of the altar. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. O give thanks unto the Lord, for his mercy endureth forever. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Aming Amang nasa langit, O Diyos na mabuti, Diyos na mapagpala, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa gabing ito, narito po, Panginoon, ang iyong pong mga anak, Panginoon, na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, nilalapit namin ang aming pong mga sarili, Panginoon. Tunay na kami, Panginoon, ay kapos sa kaalaman, Panginoon. At nangangailangan, Panginoon, ng guidance, Panginoon, mula po sa iyo, Panginoon. Nangangailangan kami na iyo pong kalinga, Panginoon. Nangangailangan kami na iyong gabay, Panginoon. Ang iyong lakas, Panginoon. Kami, Panginoon, ay mahihina. At kami, dakilang Diyos, ay tulungan mo po sa pagkipaglaban, Panginoon, ng kasalanan, Panginoon. O Panginoon, kami, Panginoon, ay nakatayo pa. Ngunit dakilang Diyos, may hina kami, Panginoon. At kami ay huhugot lamang dakilang Diyos ng lakas, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tanging nagpapalakas sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, dagdagan mo po ang aming kaalaman, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, Panginoon. At tunay, dakilang Diyos, na ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tungtungan, Panginoon. Kami, Panginoon, ay umaasa lamang, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, na nasusulat, Panginoon, sa banal na kasulatan na ito, Panginoon. O Panginoon, gabayan mo po kami. At bigyan mo kami ng proteksyon, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng pandemic na ito, Panginoon. Kami, dakilang Diyos, ay nangangailangan, Panginoon, ng iyong proteksyon, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon, ang bawat isa na nandito, Panginoon.
Ang bawat mahal namin sa buhay, dakilang Diyos. Ang aming mga pamilya, Panginoon. Patatagin mo kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, lagi mo pong paalala sa amin, Panginoon, na wala kaming magagawa, maliban na lamang, dakilang Diyos, o ikaw ay sasama at kikilos, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, palakasin mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong mga ngaral, dakilang Diyos. Sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon. Na nagsusumikap, dakilang Diyos, na may pangaral, Panginoon, ng katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Patibayin, lubhang nakakatakot, Panginoon, ang panahon na ito, Panginoon. Ngunit, dakilang Diyos, kami po'y umaasa na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Tulungan mo kami palagi, Panginoon. Sampo ng aming mga sambahayan, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Kundi, dakilang Diyos, kami ay aasa sa iyo pong mga salita, Panginoon, na nagpapalakas sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, sa iyo po namin, Panginoon, pinagtatagubilin, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. At nawa, dakilang Diyos, hamunin mo po ang inyo pong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong salita na mahayag ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo kami ng talino, Panginoon. Karunungan, Panginoon. Lalo na po ang inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin, Panginoon, na maghayag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, talinuhan, Panginoon, upang purong katotohanan ng iyong salita ang mahayag ngayong gabi, Panginoon. At kami, Panginoon, ay mahamon, at ito'y kalalakas ng aming po mga espiritual, Panginoon. Patibayan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami na higit pang makaunawa, Panginoon. At higit, Panginoon, na kami ay tutungtong sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Matuto kami, Panginoon, kung paano lalapit kami sa iyo, Panginoon. Ama, sa iyo namin inahalubilin, Panginoon, ang oras na ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Maging aming mga kapatid na nasa bahay-bahay, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, sila ay matuto at lumalim ang pagkaalam at tumibay, Panginoon, ang pananampalataya at manalig, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Hanggang matapos po ang gawain na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng katuwaan sa aming mga puso na kami ay makikinig, maghahandog, Panginoon, na mga kaloob, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, ang aming gagawin ngayon, Panginoon, na pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, ay ito'y magiging mabagong samyo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng oras na ito. Ikaw po ang aming maitaas, kami ang maibaba, at ikaw ang siyang malulhati, at ikaw, Panginoon, ang siyang aming mabigyan ng papuri sa gabing ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po rin tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, I am thine, O Lord. I am thine, O Lord, I have heard thy word, and it's all thy love to me.
mag-spread po lahat. Ay, manatili po tayo nakatayo. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, tayo mo natin ng mga talata, sinulad ni Pablo, ang paalala po sa atin, sa ating pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 8, sabay-sabay po natin itong basahin mga kapatid. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray. Ama naming Diyos na sa langit, Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Ama, muli sa iyong biyaya, yung ginawa sa amin unang-una, biyaya ng kaligtasan, Ama. Salamat po muli sa biyayang ito na tunay na wala po kaming magagawa, Ama. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat sa inyong anak na yung Panginoong Kristo na tumupad po nito. Salamat po sa banal na Espiritu na nanaan sa amin na tunay na kayo rin po ang may gawa. Muli salamat, Ama, sa mga biyayang ito. Tunay na ma-appreciate po namin ang kaligtasan ito, Ama. Palala niyo po sa amin palagi kung sino kami, Ama, kung anong karapat-dapat sa amin, Panginoon. Muli salamat sa biyayang ito. Nawa, Lord, ay maging comfort sa amin ang biyayang ito, Ama. Tunay na minsan po ay nagiging pamilya na lang po, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, lumalim pa. Lalo na, Panginoon, sa pag-ibig po, Panginoon, unang-una sa inyo. Doon din po sa kapatiran, Ama. Panginoon, lumalapit po kami ngayong gabi sa aming pagkakaloob, Ama. Nawa, din, Panginoon, itama niyo po ang aming puso. Nawa, Lord, ay po maluwalhati sa aming pagkakaloob. Tunay, karapat-dapat sapagkat lahat po ng biyaya na pisikal ay nagmumula po sa inyo, Ama. Salamat po sa mga bagay na tinanggap namin na mula sa inyo, Ama. Muli sa aming buhay, sa aming kalakasan, Ama. Aming tinatangkilik, Ama, ay nagmula po sa inyo. Thank you po, Ama, sa biyayang ito. At nawa, Lord, ay kayo po may taas sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong salita, Ama. Gamitin niyo po, Panginoon, na yung pagsalita. Tulungan niyo rin po, Panginoon, naming pastor na si Brother Paul. Gawin din po kanyang buong sambayan, kanyang asawa, kanyang anak, Lord. Tunay na gamitin mo sa kaluwalhati ang iyong pangalan. Bigyan niyo po siya ng mahabang pasensya at kasipagan, Ama, sa iyong gawain. Alam namin, hindi madali, Panginoon, ang office na tinanggap niya po sa inyo, Ama. Muli, salamat po sa gabing ito, Ama, sa iyong salita. Kami po ay makikinig. O Lord, buksan niyo po ang aming isip. Nawa, Panginoon, na hindi lang namin ito mapakinggan, kundi maisabuhay po, Ama, tunay, na maisabuhay po namin ito. Lalo sa Panginoon, sa sanlibutang ito, Panginoon, na tunay, na maraming umaagaw na aming atensyon, Panginoon. Panginoon, patawad po kasalanan na agawa namin sa iyong harapan. Alam namin, Panginoon, wala kami may tatago sa inyo. Kami hubad, Ama, muli patawad po. Tulungan niyo rin po kami sa aming pamumuhay. Bigyan niyo po kami ng lakas upang mapaglabanan pa, Panginoon, ng mga kasalanan na nakatahan pa, Ama, sa amin. Tunay na sa aming katawan, Panginoon, ay apektado ng kasalanan, Ama. Muli salamat sa iyong biyaya na tunay kami umaasa na minsan babaguhin niyo po ang aming katawan na ito na may kasiraan, Ama, na may kasalanan. Muli salamat po ako mo ito, Ama. Salamat po sa iyong anak, ng aming Panginoong Kristo na tunay na aming inaasam na siya po ibabalik at kami po ibabaguhin, Ama, sa katawang ito. Muli salamat sa pag-asang ito na way maging comfort namin, Ama, ang pag-asang ito sa aming sarili. Lagi niyo po ipaalala sa amin na hindi kami taga rito, Ama. Tunay na ito, Panginoon, ang pangunahin, Panginoon, lagi namin gawin
na alahanin, Panginoon, ang mga makalangit na bagay. Di salamat po. Kayo po ang may taas, Ama. Kayo po ang maluwalhati. Ito ay aming hiling, magitan lang po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Tayo po tumawit sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing on the restless way. Send the light, send the light. Your souls to rescue, your souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call to thee. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Let us pray that peace be everywhere. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere we go. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of God. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Magsimula pa lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Noong nakaraang 2 linggo ay meron akong kakaibang eksperyensya. It's an extraordinary experience in the ordinary. Ano yung ordinary? As many of you know, ako ho ay ang gumagawa ng luksa nag-iimprenta sa tarpaulin ng mga luksa dito ho sa family business ng IC or funeral homes. For the last 2 weeks ay magkasunod na luksa ang aking ginawa na ang reason ng kamatayan ay hindi dahil na COVID, hindi dahil na aksidente, kundi dahil nagpatiwakal. At pareho sa kanila ay hindi pa man din lumalagpas sa 40 anyos. So dahil doon pa sa sasabihing nasa batang edad. At pag inalam mo yung mga dahilan, at hindi ko na ho sasaysayin kung ano yung mga dahilan, ang punot, ang dulo nito at ang lundo nito ay nawalan sila ng pag-asa. At dahil sa kawalan ng pag-asa, kanilang tinignan ang the best choice na kanilang magagawa ay kitilin ang kanilang sariling buhay.
Sad to say, yung isa sa mga gumawa nito ay dating nagpakilalang Kristiyano. Now, alisin natin sa ating isip na yung kaisipan na, well, pag nagpatiwakal, that is, ibig sabihin, not safe. Well, wala ho tayong basihan nun sa salita ng Panginoon. Pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano? Yes. Pwede bang mahulog sa kasalanan na grabe ang Kristiyano? Yes. At ang pagpapatiwakal ay grabing kasalanan. Pero it doesn't necessarily mean na hindi siya tunay na mananampalataya. I hope. Pero kaya ko sinaysaya ang bagay ho na ito sapagkat kapag ang mga bagay-bagay sa iyong buhay at kapag ang mga napakahahalagang mga bagay sa iyong buhay ay tila baga unti-unting nawawala, kapag ang mga bagay na tinuturing mong kayamanan, pinakamahalaga, ay nasisira at nawawala at nalalayo sa iyo, paano ka mananatiling nakatayo? Or hindi lang basta paano ka mananatiling nakatayo, hindi ko gustong pag-usapan natin ngayong gabi kung paano ka lang mag-survive sa bagyo na dumadaan, kung hindi, sabi nga nila, not just to survive, but to thrive. Paano ka magkakaroon ng tunay na kagalakan sa gitna ng maraming mga kabagabagan. Tunay na kagalakan sa gitna ng maraming mga problema. At habang pinagbulay-bulayan ko ng kaunti itong mga dalawang kaso na ito ng pagpapatiwakal, ay naisip ko ho na magandang tingnan natin ito sapagkat hindi lamang ang mga unsaved ang dumadaan sa problema, kundi maging ang mga Kristiyano man, maging ang mga mananampalataya man, higit sa problema na dala ng buhay na ito, ay naandun din ang problema na dala ng dahil tayo'y mananampalataya ni Kristo. At ang sabi ni Kristo, we will have persecutions. All that will live godly in Christ Jesus, sabi ni Pablo, will suffer persecution. Tayo ay nakipagdeklara ng digmaan laban sa kaaway na dyablo. So, yes, hindi exempted sa problema. Sabi nga ni Pablo, we groan together with the creation. We are groaning in this body. May epekto ng kasalanan. We are not exempted. Pero sa gitna ng mga kahirapan, problema at kabagabagan, pwede ba tayong magkaroon ng kagalakan? 2 Sundays ago, pinag-aralan ho natin ng Sunday morning mula sa Philippians chapter 4 ang pagkakaroon ng stability in the midst of troubles. Pagkakaroon ng firm footing na nakita natin na dapat tayo ay nakatuon sa Panginoon, na tayo ay merong pananalangin dapat sa Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan. At inutos doon ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. And as we have said, maging sa gitna ng problema, pwede magkaroon ng kagalakan ng Kristiyano. At titingnan mismo natin si Apostol Pablo, hindi ito mga sinasabi at tinuutos ni Pablo sa mga Kristiyano na hindi niya naranasan at hindi niya nagawa. At titingnan natin again mula sa book of Philippians, ang isang yugto sa buhay ng apostol na ito, na siya ay nasa gitna ng matinding kahirapan at problema, pero nandun pa rin yung kanyang kagalakan. And I pray and hope na mula sa mga bagay na ito ay makahugot tayo, makita natin ang mga katotohanan ng Diyos, at ito ang maging supply ng kagalakan natin at stability natin sa gitna ng mga mapagsubok na kapanahunan. So tayo po'y tumayo, buksan natin sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verses 12 to 18, at pag-aaralan natin ngayong gabi, joy in the midst of troubles. Philippians chapter 1, verses 12 to 18. Kung nyo nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia, at ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places.
And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Nagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli, desperado kaming nangangailangan ng iyong biyaya. May mga kapatiran kami ngayon na dumadaan sa pagsubok. At Panginoon, sigurado habang kami namumuhay sa mundong ito, daraan kami sa iba't iba pang mga pagsubok. Meron kaming mga kapatiran mula sa ibang mga iglesia na tinamaan ng matindi ng COVID-19 at may mga mahal sa buhay na pumanaw. O Panginoon, nawa sa gitna ng mga mapanubok na kapanahunan na ito, ay manatili ang kagalakan ng iyong mga mananampalataya. Gamitin mo ang iyong katotohanan na patuloy na kalakasan, patuloy na katatagan namin sa pananampalataya. At ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinaka-mensahe ngayong gabi. The unshakable joy of the believer, even in times of trouble, is rooted and grounded in the Savior and the gospel. Ang hindi naliliglig, ang hindi naaalog, ang hindi magigiba na kagalakan ng mananampalataya kahit sa kapanahunan ng may mga kabagabagan, problema at pagsubok ay nag-uugat at nakatayo sa katotohanan patungkol sa Panginoon, patungkol sa tagapagligtas, particularly sa ebanghelyo ng ating kaligtasan. So gusto ko hong muling paalalahanan ang bawat isa. And if you remember, ating pinag-aralan ang buong book of Philippians way back 2016 and 2017. At baka mamaya nakalimutan na ng iba sa atin, ang Philippians ay isa sa mga tinatawag na prison epistles. Bakit ito tinawag na prison epistles? Sapagkat it was an epistle. By the way, ang epistle ay hindi asawa ng apostle. Ang epistle, ibig sabihin ay letter. At pag sinabing prison epistle, it was a letter written inside the prison. Si Pablo ay nasa loob ng kulungan nung sinulat niya at hindi, ibig sabihin ng salita, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pero gusto kong mas maunawaan pa natin. Hindi lang siya basta nasa kulungan. Oo, nasa kulungan siya. Nasa Romanong kulungan siya. At si Pablo ay unang nakulong doon sa Caesarea for 2 years. Mababasa natin yan sa Acts chapter 24, verse 27 and following. And then sa Acts 25, mababasa ho natin that Paul appealed unto Caesar. So siya ngayon ay itatransfer sa lugar na kung saan kailangan niyang humarap kay Caesar, at doon sa Rome, doon siya kung saan siya haharap kay Caesar, siya ay inilagay sa tinatawag na house arrest. And we will read that on Acts chapter 28. At karamihan ho ng mga scholars ay naniniwala that this was the time that Paul wrote this prison epistle. Kasama ang iba pa like the epistle of Ephesians. Bakit? Sapagkat in that house arrest, mayroong kapahintulutan si Pablo na tumanggap ng mga bisita. Nakakapagturo siya. Siya ay nakakapag-entertain ng mga tao, na nakakapaghayag siya ng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo as evidence sa Acts chapter 28. At again, sabi nga ho, ang mga scholars ay naniniwala that this was the time na nasulat ang Book of Philippians sapagkat ang mga taga-Philippi ay pinadala sa Epaphroditus para mag-minister kay Apostol Pablo.
At mangyayari lamang yon in that setting of a house arrest na kung saan pwedeng pumasok at tanggapin si Epaphroditus doon at makasama ni Pablo at maglingkod si Epaphroditus sa apostol na ito ng Panginoon. By the way, ang book or letter of Philippians is a thank you letter. Not just a letter of joy, it is also a thank you letter ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi na isinugo si Epaphroditus na nagministeryo sa kanya. At hindi lang basta sinugo si Epaphroditus, may daladala pa na pangsuporta kay Apostol Pablo. At sa Philippians chapter 4, mababasa natin yung kanyang matinding pagpapasalamat sa kanila, kung saan niya sinaysay na sa mga taga-Philippi na ito na nagsuporta sa kanya, "But my God shall supply all your needs." Undoubtedly, ang mga taga-Philippi ay napakinggan at nabalitaan ng pagkakulong ni Apostol Pablo at sila ay very much concerned sa kalalagayan ng apostol na ito ng Panginoon. At isa yun sa mga dahilan kaya nila sinugo si Epaphroditus. Ipinusunugo nila si Epaphroditus para magministeryo kay Pablo, para ihatid yung tulong kay Pablo, at para din mabalitaan sila. Pag uwi ni Epaphroditus, i-update sila. Hindi pwedeng i-text na lang, hindi pwedeng i-email na lang, at lalong hindi nila pwedeng i-video call na lang para makamusta si Pablo. Wala nung mga bagay na yun. It may take many months na kung saan sinugo nila sa Epaphroditus at kanilang hinihintay ang pagbabalik ito upang ma-update sila sa kalagayan ng apostol ng Panginoon. So they were concerned with Paul, and no doubt they were also concerned with the ministry of Paul. Itong si Apostol Pablo na nasa front line ng paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, itong apostol na mightily, strongly ginagamit ng Diyos para maihayag ang ebanghelyo, ngayon ay nakakulong. Paano na ang paghahayag ng ebanghelyo? Ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 7, basahin lang muna natin. Ang sabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga taga-Philippi ay ito, "Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, in so much as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace." So they are partakers of this, in this defense of the gospel, defense and confirmation of the gospel. So concerned sila sa manggagawa at concerned sila sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Ang mga Kristiyano ay trouble at si Apostol Pablo ay in trouble. Paano ngayon ito? Meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan. Una, the unbounded gospel, ang hindi nagagapos na ebanghelyo. Pangalawa, titignan natin the testimony of the chains, ang patotoo ng mga tanikala. Pangatlo, the influence of our testimony, ang impluensya ng ating patotoo. And lastly, titignan natin the focus on Christ, ang pagbibigay ng focus, ng pansin, nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So tingnan muna natin, number 1, the unbounded, ang hindi nagagapos na ebanghelyo. Verse 12, ang sabi ho ni Pablo ay ito, "But I would ye should understand." Translation, gusto ko ma-update kayo. Gusto ko maunawaan nyo. Gusto ko malaman nyo kung ano ang aking kalagayan. "But I would ye to understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." Itong mga bagay, o sinasabi ni Pablo, mga kapatid, sa Philippi, gusto kong malaman nyo, gusto kong maunawaan nyo, gusto kong ma-update kayo na itong mga bagay na nangyari sa akin, and ano yung mga bagay na nangyari sa kanya? Siya'y inaresto, siya'y nakulong ng ilang panahon na, at ngayon siya'y dadalin na sa dinala sa Rome, at haharap siya kay Caesar. Ang lahat ng ito, sabi ni Pablo,
na maaaring sa mata ng mga Kristiyanong nasa labas ay isang abang kalagayan. Maaaring sa mata ng marami, lalo na kung mananampalataya, ay isang hindrance or maaaring mapigilan o mapabagal ang pag-unlad, ang pag-asenso or ang pagsigi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Pablo, gusto kong malaman nyo na itong mga nangyari, yung pagkakakulong ko, yung pagkakatanikala ko, ang sabi niya, have fallen out rather unto the furtherance, not hindrance, unto the furtherance of the gospel. Itong mga bagay na nangyayari, contrary to expectations, contrary sa mga maaaring iniisip ng mga tao at mga maaaring pinaplano ng mga tao na laban kay Apostol Pablo, na ang kanilang layunin ay mapatigil sa pangangaral si Pablo at mapatigil ang pagkalat ng ebanghelyo. At contrary sa mga maaaring inaasahan ng mga Kristiyano mismo na baka nga mamaya ay ganun ang mangyari dahil nakulong ang apostol, ang sabi ni Pablo, keep calm and know that the gospel is still spreading. Patuloy pa rin na lumalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ho nito, it means that the expectation was that the ministry of the gospel will be compromised or hindered. Ito'y makukompromiso, ito'y mahadlangan, ito ay babagal, pero napatunayan at nakikita rito na kahit ang mga rehas ng kulungan ay hindi magpapabagal sa pagsigi ng ebanghelyo. Kahit ang mga tanikala ay hindi makakapaggapos sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ikulong man ang mga ngaral, itape man ang bibig, hindi pa rin mapipigilan ang ebanghelyo upang ito ay umusad, makarating sa iba at magligtas at magbago ng buhay. Mga kapatid, ma-appreciate natin dito ang kadakilaan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kadakilaan ng Diyos na siyang nagbigay ng tagapagligtas at nagplano ng lahat ng ito. Hindi nakabase ang pag-usad ng ebanghelyo sa mga mahuhusay at dakilang tao. Alala ko ho noon, nung bago pa lang ako sa Christianity, iniisip at laging musika sa tainga na pag nabanggit ang pangalan ng isang sikat na tao at sinabing, uy, siya'y Kristiyano na. Naku, napakalaki ang magagawa. Lalo na, maging ang mga Baptist ay gustong-gustong makisawsaw. Nung napabalita na si Manny Pacquiao, I hope totoong Kristiyano. I hope. Pero lahat ay nag-aangkin sa kanya. Inaangkin siya ng mga Methodist, inaangkin siya ng mga Charismatic, inaangkin siya ng mga Baptist. Na ang punto'y ito, hindi ito nakasalalay sa dakilang tao. As we have studied sa ating biblical evangelism, ang Diyos ay gumagamit ng tao, pero hindi ito nakasalalay sa tao. Ikulong man ang pinakadakilang mangangaral ng ebanghelyo, ang ebanghelyo ay magpapatuloy pa rin. At dapat lang nating purihin ng Diyos sa bagay na ito. Ideklara man ang quarantine ng mga tao, oo, ang mga Kristiyano ay nasa mga tahanan at maaaring hindi magawa ang dating mga ginagawa. Hindi ka makapagkausap sa mga tao, hindi mo mapuntahan ang mga tao sapagkat bawal, sapagkat may curfew, sapagkat ilang ang mga tao makipag-usap ng harapan. O mga kapatid, let us be confident sa katotohanan ng ebanghelyo ay uusad pa rin. Now, hindi ibig sabihin ito, ay ganun pala, wala na akong gagawin. No. Si Apostol Pablo, kagaya ng mababasa ho natin mamaya, hindi tumigil. Hindi siya tumigil na meron siyang ginagawa. Ang punto, hindi siya napigilan ng kulungan. Isang magandang halimbawa ho dito ay si John Bunyan. Sa hindi nakakilala sa kay John Bunyan, isa sa mga sikat niyang sinulat ay yung libro na magandang basahin ng bawat Kristiyano. I would like to commend it to everyone's reading, ay yung tinatawag na Pilgrim's Progress.
Si John Bunyan ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nung una, 3 months lang dapat makukulong si John Bunyan. At pagkatapos ng 3 months, siya ay papalayain na sana, pero merong isang demand, meron lang isang hinihingi ang gobyerno sa kanya nung panahon na yon. Ano ito? John Bunyan, stop preaching. Sabi ni John Bunyan, pag pinalaya niyo ako ngayon, bukas na mangangaral na ako. Okay? Balik ka sa kulungan. At ilang beses nangyari yun, ultimo yung asawa ni John Bunyan, nakikiusap sa mga opisyal, palayain niyo na si John Bunyan. At ang sabi ng mga opisyal, pwede naman siyang makalaya. Ipapangako niya lang. Hindi niya ipapangaral ang salita ng Diyos. Hindi na siya mangangaral. At nanatili si John Bunyan ng more or less 12 years sa kulungan. Ang sabi ni John Bunyan, sa kulungan ay meron akong kalayaan. Malaya akong magbasa ng salita ng Diyos, malaya akong mangaral ng salita ng Diyos, at malaya akong umawit sa Panginoon nang walang pumipigil sa akin sa loob ng kulungan. And it was reported, hinahanap ko ulit yung source pero hindi ko makita, pero as far as my memory goes, it was reported na merong mga tao na pumupunta sa kulungan, hindi sa loob, kung hindi doon sa may pader ng kulungan, at sinusubukang pakinggan mula doon ang pangangaral ni John Bunyan. Yes, ikulong ang mangangaral, pero hindi mapipigilan ang salita ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nangako. Ang ulo mismo ng iglesia ang nagsabi, "And upon this rock I will build my church." At si Jesus ay nasagawain na patuloy niyang itinatayo ang kanyang iglesia, at ang impyerno man ay hindi magwawagi laban sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 37, "All that the Father hath given me shall come to me." Not most, all. Walang mawawala sa mga ibinigay ng Ama kay Kristo. Sa John chapter 10 verse 16, other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Makikita ho natin dito na sa effort natin na abutin ang mga tao, ay yun din ang ginagamit ng Panginoon para abutin ang iba niyang mga tupa upang sila ay kunin at ilagay sa kanyang iglesia. Hindi mapipigilan ito. Walang gobyerno, walang pandemya, walang kahit anumang bagay na makakapigil upang iligtas ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Yes, ang Diyos ay gumagamit ng tao, pero ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng tao. Ang ebanghelyo ay hindi natatanikalaan. So narito ang kagalakan ni Apostol Pablo. Nakita niya ang kapangyarihan ng ebanghelyo na kahit siya ay nakakulong, ito pa rin ay patuloy na umuusad. Hindi lamang magligtas ng mga tao, nagbabago ng mga tao, ito ay patuloy na kumakalat kahit nakakulong ang mangangaral ng ebanghelyo. Ang kagalakan, ang comfort, ang stability ni Apostol Pablo ay hindi nakadepende sa kayamanan, hindi nakadepende sa kawalan ng problema, hindi nakadepende sa katanyagan o sa kanyang kalusugan o anumang material na bagay. Ang kanyang kagalakan ay nakatungtong at nakadepende sa ebanghelyo ni Kristo. Babalik ko ako doon sa pinagsimulan ko kanina. Ang mga tao nagpatiwakal na yon ay tinungtong nila ang kanilang kagalakan sa mga bagay na maaaring mawala sa kanila. At yun ang napakadakilang problema kapag inilagay mo ang iyong kagalakan. Actually, pag sinuri mo, kapag ginawa mo na yung Diyos-Diyosan, yun na ang iyong pinakamamahal. At yun ay nawala.
wala na rin ang kapayapaan, wala na rin ang kagalakan, wala na rin ang pag-asa, at mauuwi sa kamatayan. Dahil totoo kay Pablo, ang sabi niya sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Ang buhay niya talaga ay si Kristo. Nabubuhay siya para kay Kristo. At yun ang kanyang kagalakan. Sa gitna ng mga kapanahunan na nandoon ang maraming pagsubok at maraming problema, kahit sa loob ng kulungan, may kagalakan siya. Totoo ang sinabi ng isang missionary na si Jim Elliot, "He is no fool to give what he cannot keep to gain what he cannot lose." Hindi daw mangmang isang tao na bitawan ng mga bagay na hindi niya kayang hawakan ng matagal para makuha niya ang mga bagay na hindi mawawala sa kanya kailan paman. At yun ang ginawa ni Pablo, at yun ay walang iba kung hindi si Kristo. At dahil nagpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo, kahit nakakulong ang mga ngaral, nandoon ang kagalakan sa gitna ng kabagabagan. So the unbounded gospel. Number 2, by the way, gusto kong paalalahanan lang ho tayo. Nawawag itong maging lisensya para, ay, ganun pala, unbounded ng gospel. Magtatamad-tamaran na lang ako. You will be guilty. Will be answerable to God. Yes, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao at dapat ang nasa natin ay magamit tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Pero sa kabila ng ating kakulangan at sa kabila ng ating kakapusan, hindi nalilimitahan ang Ebanghelyo. So we must pursue. Patuloy tayo magpakainam. Patuloy nating ibigay ang ating mga sarili, anuman ang meron tayo para sa bagay na ito. Para sa Ebanghelyo. At yun ang ginawa ni Apostol Pablo. So the unbounded gospel. Number 2, the testimony of the chains. Ang patotoo ng mga tanikala. Ang sabi ni Pablo sa verse 13, Philippians chapter 1, "So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places." Ang sabi niya, ito daw nangyari sa kanya, yung pagkakulong niya ay went to the furtherance of the gospel, nagresulta sa furtherance of the gospel. Ang sabi niya, "So that my bonds in Christ are manifest in all the palace." My bonds literally means my chains, yung mga tanikala, my imprisonment. At kakaiba itong sinabi ni Apostol Pablo sapagkat sinabi niya, my bonds hindi in Roman government. Yung sinabing my bonds in the prison. Kundi ang sabi niya, my bonds, at paano niya dinescribe itong tanikala niya? This bondage, this chains is in Christ. Na kay Kristo at para kay Kristo. Siya ay isang preso dahil at para kay Kristo. Sa Ephesians chapter 3 verse 1, ang sabi ni Pablo patungkol sa kanyang sarili, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ." And by the way, Ephesians is also a prison epistle. At hindi niya sinasabing, I'm a prisoner of Caesar. I'm not a prisoner of Rome. I'm a prisoner of Jesus Christ. Bakit ako naririto? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. And that is also a recognition that God, Jesus, is sovereign maging sa kanyang kalagayan. So Ephesians 4 verse 1, "I therefore, the prisoner of the Lord." Ako ay, hindi alipin, ako ay preso ng Panginoon. So naririto si Apostol Pablo, kanyang kinitingnan ang kanyang tanikala. Maaaring right here, nung sumusulat siya, ay mabigat ang kanyang mga kamay sapagkat nahandun ng katanikala at nagpapaalala sa kanya lagi ito na siya ay nasa kulungan. He was under house arrest. Pero sabi niya, habang titignan niya yung mga bakal na yon, his bondage is in Christ. Ang kanyang pagkatanikala ay na kay Kristo Jesus at para kay Kristo Jesus. At ang sabi niya, itong bondage ko para kay Jesus
Itong pagkatanikala ko, itong pagkakulong ko para kay at dahil kay Kristo ay nagmanifest, na display, na hayag. Saan daw? In all the palace. Now, it will do us good to do a simple word study. Kapag binasa nyo sa Greek yung word na palace, hindi ito yung basilyo, hindi ito yung kingdom or palace na mababasa natin. Kung hindi, ang Greek word nito is the Greek word praetorion. Nang praetorion ay hindi tumutungkoy sa tahanan ng hari, kung hindi ito'y tumutukoy sa headquarters ng mga sundalo. Na sinasabi ni Pablo dito, yung aking pagkatinikala dahil kay at para kay Kristo, nahayag sa dun sa headquarters ng mga sundalo. Sa ngayon ho, pag nagbasa-basa tayo tungkol sa mga Roman custom, patungkol sa mga pagbabantay nila sa preso, yung mga high value, mga VIP, pero prisoner. VIP, very important prisoner. Ang sabi ay si Pablo ay natatanikala, at saan siya nakatanikala? Hindi sa poste, hindi sa bato, siya ay nakatanikala, at yung kabila ng tanikala ay sa isang sundalo. Para bang si Apostol Pedro, nung pagkakataon na siya'y nakulong, andun din siya'y nakatanikala sa ibang mga sundalo. At sangayon ho sa custom ng mga Romano nung panahon na yun, pag ni-research, kadalasan nagkakaroon ng pagsiswitch ng mga bantay 4 times a day. So magkakaroon ng 4 na iba't ibang sundalo na makakausap si Pablo sa loob ng isang araw. At paglaruin lang natin ng kaunti ang ating imahinasyon, ano kaya ang sasabihin ni Pablo sa loob ng 6 na oras? Walang choice yung sundalo kung hindi manatili sa tabi ng apostol. Sabi nga nila, captured audience. Hindi tinitingnan ni Pablo na ako ay nakatanikala sa iyo. Nakatanikala ka sa akin, makinig ka ngayon. If we will do the math, 4 times a day times 30 in 1 month, that's 120 soldiers. Give or take, merong nag-ulit-ulit, sabihin natin 100 soldiers na lang. At itong mga sundalong ito na napapakinggan ng patungkol sa Ebanghelyo, tinuturuan, pinapangaralan ni Pablo tungkol kay Kristo. Sila ngayon ay pupunta doon sa kanilang barracks, pupunta na doon sa kanilang headquarters. Anong gagawin? Anong mangyayari? Ang sabi, itong patutuo ng tanikala dahil kay Kristo at para kay Kristo ay nahayag in all the headquarters of the guards. Hindi lang yun, in all other places. Pag day off ng sundalo, saan siya pupunta? Sa tahanan niya? Anong sasabihin niya sa pamilya niya? Mrs., hindi ka maniniwala kung sino yung binantayan ko doon sa kulungan. At nais kong ikwento sa iyo, kano yung binahagi niya sa akin. So this is the furtherance of the gospel na sinabi ni Pablo sa verse number 12, na kahit siya'y nakakulong, nandoon ang pagkahayag ng Ebanghelyo sa mga bantay at mula sa mga bantay at sa iba't iba pang mga lugar. Ang testimonya o patutuo ng tanikala ng alipin o preso ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung merong lugar na siguro iisipin natin na tila baga imposible na mahayag ang Ebanghelyo ay sa loob ng preso. Maaaring may iba't ibang lugar tayo kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Hindi lahat ay tinawag niyang mga magpastor. Merong mga Kristiyanong tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya at magbigay luwalhati sa Kanya sa pag-aayos, pag-iingat at pagmamanage ng kanilang tahanan. Mga Kristiyanong misis. Maaaring ikaw ay tinawag ng Panginoon sa pagiging empleyado o sa pagiging negosyante. Doon ka nilagay ng Panginoon. At saan ka man nilagay ng Panginoon at tinawag ng Panginoon, kung ang Ebanghelyo ay naikalat sa loob ng kulungan, ano ang oportunidad na meron tayo saan man tayo tinawag ng Panginoon?
Na baka mamaya ang problema ay ito. Hindi talaga tayo nakatanikala kay Kristo. Maliwanag kay Pablo, itong tanikala niya is in Christ. Ating tignan ang oportunidad na meron tayo, ikonsidera ang mga pagkakataon na meron tayo, saan man tayo nilagay, sa probidensya at soberanong kamay ng Panginoon, saan man tayo nilagay, tinawag sa ating mga buhay. Paano? Sabi nga ho natin nung minsan doon sa ating special time in the Word na kung saan nakasama natin ang dalawang missionary. Ang ngayong laganap na laganap, ang mga social media pwedeng gamitin. Again, kung tayo ay natatanikala nga kay Kristo. So ang patotoo ng tanikala ng apostol ni Kristo, ito ay kumalat sa mga iba pang mga lugar. Number 3, the influence of our testimony. Ang impluwensya ng ating patotoo. Nasaan ka man, sa providensya ng Panginoon, ipahintulot man niya na ikaw ay makulong, o sa providensya ng Panginoon, inilagay ka niya sa opisina ng pangangaral, o sa providensya ng Panginoon, inilagay ka niya bilang tagapagbantay ng pintuan, o tagapagwalis ng gusali, o anumang trabaho na nilagay sa iyo ng Panginoon. Ang ating patotoo kay Kristo ay magiging mabuting impluwensya. Ang sabi niya sa verse 14, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Alam niyo ho yung salitang backfire? Madalas ginagamit ito literal sa isang baril na nagmalfunction, na imbis na pag pumutok lalabas yung tingga doon kung sa mo tinuro, pero dahil nag-backfire, dito pumutok. At ang naputukan ay at ginagamit ang expression na ito kapag meron kang pinlano at yung plano mo ay para atakihin yung kalaban, kaya lang yung ginawa mo na pag-atake sa kalaban, nag-backfire, ikaw ang napasama. At itong mga nagpakulong kay Pablo para hadlangan ang ebanghelyo, it seems to be nag-backfire ang kanilang plano at effort. Para matigil si Pablo, ikulong, patayin. At hindi natigil ang ebanghelyo, ito'y kumalat pa. At yung pagkatanikala niya, ito ay nagdulot para makarating ang ebanghelyo sa mga, kung hindi nakulong si Pablo, mararating kaya yung mga sundalo? Ang husay ng Panginoon. At hindi lang yun, yung patotoo ni Apostol Pablo na siya ay natiling tapat sa biyaya ng Diyos habang siya, kahit sa kabila ng siya ay makulong, ito ay nagkaroon ng impluwensya sa mga ibang mga Kristiyano. Anong sabi? And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Ang inaasahan siguro ng mga kaaway ng ebanghelyo, inaasahan siguro ng mga laban kay Apostol Pablo, kapag kinulong si Pablo, ang mga Kristiyano tatahimik. Kapag ikinulong yung pinaka-nangunguna sa kanila, ang mga Kristiyano matatakot. Pero sa kabila ng ito, ang ginawa ng Diyos, ang kilos ng Panginoon ay hindi natahimik ang ibang mga Kristiyano, hindi nagkubli at hindi nagtago at hindi natakot ang mga mananampalataya, sila pa ay lalong naging matapang. Lalong naging masipag, lalong naging matapang, lalong naging mainit, lalong naging tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo at wala silang takot. Yung impluwensya ng patotoo ng isang manggagawa ng Panginoon. At ang kasaysayan ng Kristiyanong pananampalataya ay punong-puno ng mga patotoo na kagaya ni Pablo. Na kung sa mga panahon na kailan ang mga hari, ang mga emperador ay sinusubukang lipulin ang Kristyanidad, sinusubukang pigilan ang pananampalatayang Kristiyano. Sa mga panahon ng mga mananampalataya, ang ating mga naunang kapatid sa Ebanghelyo ay nanatiling tapat sa harapan ng leon, nanatiling tapat sa gitna ng apoy, nanatiling tapat habang nakatutok ang espada.
ay tila baga gasolina na nagbubuhos para ang apoy ng pananampalataya ay lalong lumakas. I remember reading sa Fox's Book of Martyrs. If I remember correctly, kung hindi 14, 15 yung Kristiyano na hinuli. Fox's Book of Martyrs o ibang libro. Hindi ko na tuloy masyadong maalala. Pero meron ako nabasa na merong mga Kristiyano na nahuli. At sila sa gitna ng niebe, nag-i-snow, ay pinaghubad ng kanilang mga damit at pinagmarcha sila ng paikot-ikot. Pag may tumigil, papatayin. At nag-iwan sila ng isang sundalong magbabantay. Merong 14 na Kristiyanong nahuli. Kinabukasan, ang nakita nilang bangkay na namatay sa lamig ay 15. Pero Paul, bakit naging 15? Di ba 14 lang yung Kristiyano? Yung sundalong naiwang bantay, nakita ang patotoo ng mga Kristiyanong ito na kahit ipagpalit ang kanilang sariling buhay, hindi ikakaila ang kanilang minamahal na tagapagligtas. Ay itong sundalong ito ay nanampalataya kay Kristo at nakiisa siya sa pagdurusa ng kanyang mga kapatid. Ang patotoo na maaaring mag-impluwensya at kumalat at gamitin ng Panginoon. Gaanong karami ang mga mananampalataya na ginagamit ng Diyos ang patotoo ng ibang mga Kristiyano. Though frail, though imperfect. Yes, may imperfections. Yes, may mga kakulangan. At sino ang wala? Huwag natin hintayin na, pag perfecto na ako, baka gamitin. No. Pag hintay mo yun, hindi ka gagamitin ng Panginoon kailanman. At totoo nga ang sinabi ni Paul Washer, ang Diyos ay naluluwalhati sa paggamit ng mga imperfect people. Kasi kung perpekto ka at naging successful, kanino ang papuri? Pero kung alam mo kung gaano ka ka-imperfect, kung gaano ka kahina, pero ginamit pa rin ng Panginoon, purihin ng Diyos. At narito ang apostol na hindi perpekto, na merong kahinaan, na kanyang sariling salita, "O wretched man that I am," ang sabi niya sa Romans chapter 7, but nevertheless, ginamit pa rin ng Panginoon ang patotoo ng Kristiyanong ito, ng apostol na ito, upang magsindi ng alab sa pananampalataya ng ibang mga Kristiyano. So let me encourage us, and again, I say us, kasama ako. Hindi si Apostol Pablo lang. Maraming mga mananampalataya na nauna sa atin na ginamit ng read about Christian missionaries. Read about James Hudson Taylor. Read about mga tao kagaya ni Adoniram Judson, na talagang sinuong ang mga lugar na napakahirap abutin at nagtrabaho at binigay ang kanilang sarili. Si James Hudson Taylor na nabuhay noong 1832 hanggang 1905 ay isang British Protestant Christian missionary. Siya ay nagpunta sa China at siya ang ginamit ng Panginoon para matatag ang tinatawag na China Inland Mission. Ngayon ay OMF International. Si Hudson Taylor ay nagtrabaho para kay Kristo sa China ng 51 years. At nung siya ay namatay, ginamit siya ng Panginoon, yung kanyang ginawa, yung kanyang buhay ay ginamit ng Panginoon para meron pang 800 na mga misyonaryo ang pumunta sa China at nagsimula ng 125 na eskwelahan at ang nagresulta nito ay kulang-kulang 18,000 na mga tao nakakilala kay Kristo. Magsimula sa isa. Pwedeng gamitin ng Panginoon. So hindi mo kailangan natawirin ang maraming dagat at sumuong sa gubat unless na tinatawag ka ng Diyos na gawin yon. Pero sa iyong sariling lugar kung saan ka tinawag ng Panginoon, ikaw ay magtapat, ikaw ay mabuhay bilang maliwanag na ilaw at maalat na asin. And guess what? Hindi kailangan magsumikap ng... Nakakita na ba kayo ng ilaw na nagsusumikap sa gitna ng dilim?
No. Ang ilaw ay namamayani sa gitna ng dilim. Kung tayo ay magiging maliwanag na ilaw, kagaya na lang sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 5, yung isang misis na may hindi kristyanong mister, ang sabi ni Apostol Pedro, magtapat ka, gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Who knows na maaaring gamitin ng Diyos ang iyong patotoo habang pinagmamasdan ng iyong asawa na hindi ligtas, baka gamitin ng Diyos para siya mailapit kay Kristo. Ang kapangyarihan ng patotoo. And lastly, dito tayo matatapos, verses 15 to 18. The focus on Christ. The focus on Christ. May kagalakan si Pablo sa loob ng kulungan dahil siya ay nakatuon ang kanyang pansin kay Kristo, hindi sa kanyang sarili. Pag tinuon ni Pablo ang kanyang pansin sa kanyang sarili, kawawa naman ako, nakakailang kulungan na. Pag tinuon ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, kawawa naman ako, ilang beses na bato, ilang beses na hagupit, ang dami nagbabanta sa aking buhay, ang dami na bumabatikos, ang daming kaaway, ang daming dislike. Pero hindi siya nakatingin sa kanyang sarili. Ang sabi niya sa verse 15, nakapako ang kanyang mata kay Kristo. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some of goodwill. So ano nangyari? Kaysa huminto ang pangangaral patungkol kay Jesus, kaysa tumigil ito, madami ang nangaral patungkol kay Jesus. Pero sabi ni Pablo, teka lang, hindi lahat na nangangaral na yun may tamang motibo. Yung iba, nangangaral patungkol kay Jesus out of envy and strife. I believe ang punto ni Apostol Pablo dito ay gusto lang nilang sumikat. Gusto nilang dumami ang subscribers. Gusto dumami ang followers. Gusto dumami ang viewers. Dahil ito ang sikat na bagay, gagawin ko, ito tapangaral ko rin. Pero yung iba, of goodwill. May tamang motibo. Ang sabi niya sa verse 16, the one preach Christ of contention, not sincerely. May pakikipagtalo, hindi tama ang kanyang motibo, hindi sincero, supposing to add affliction to my bonds, na maaaring ang layunin pa ay magpabigat. Nakulong si Pablo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, ipapangaral ko ang Ebanghelyo para mas madiinan siya. Sisihin siya lalo. Verse 17, by the way, hindi nag-launch si Apostol Pablo ng self-defense. Ang sabi niya sa verse 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. So again, pinapangaral si Kristo, may magkakaibang motibo. Pero ang sabi niya sa verse 18, at dito tayo matatapos, what then? Ano ngayon? Notwithstanding, every way or in every way, whatever their motive is. Now, hindi excuse yun, mananagot sila sa kanilang motibo. Pero ang sabi ni Pablo, para sa kanya, whether in pretense or in truth, hindi ibig sabihin na they do not preach the truth, pero yung kanilang motibo ay hindi totoo. In pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice and will rejoice. Nakatingin, nakatuon, naka-zero in si Pablo kay Kristo. At hanggat na ipapangaral si Kristo, and if I may say, at His expense, habang na ipapangaral si Kristo, ang sabi ni Pablo, I will rejoice. I do rejoice at magpapatuloy ako sa kagalakan kong ito dahil na ipapangaral si Kristo. Siguro ho in one way maunawaan ng ilang mga magulang na nagsisipag, nagkakayod para mapag-aral ang mga anak. At kahit anong hirap, kahit anong pagsasakripisyo, kapag dumating na ang graduation ng anak, nagagalak ako. Natutuwa ako kasi nakatingin kayo doon. Yes, maaaring dumadaan sa hirap. Yes, maaaring handaming pagsubok.
Pero narito si Apostol Pablo, hindi siya nakatingin sa isang bagay na mawawala. Nakatingin siya kay Kristo. At habang naipapangaral ang Ebanghelyo, habang umuusad ang Ebanghelyo, and by the way, there is no chance na hindi uusad ang Ebanghelyo. Pagkat sabi ni Jesus, as we have quoted kanina, all that the Father hath given me shall come to me. The gates of hell can never prevail against the church. There's no chance. At dito nakatuon si Pablo, at dito galing ang kagalakan ni Pablo sa gitna ng magulong kapanahunan. Well, tingnan ho natin paano sa atin. Paul, hindi ako apostol. Yes, wala sa ating apostol. Hindi ako missionary. Hindi ako pastor. Maaring sa'yo, Brother Paul, sapagkat buhay mo yan, pangangaral ng salita ng Diyos, pangangaral ng Ebanghelyo. Well, mga kapatid, Kristiyano tayo. At hindi ba tayo lahat ay may obligasyon na ipangaral, ibuhay ang Ebanghelyo? So itong pinipresenta ko sa inyo, sa bawat isa sa atin, ay hindi exclusive sa mga mangangaral lamang, kundi ito ay maaaring paghugutan ng bawat isang Kristiyano sa gitna ng mapanganib, sa gitna ng mga problema. Pwedeng itungtong natin dito ang ating pag-asa at hugutan ito ng ating kagalakan. Sabi nga ho ng isang awitin na pamilyar sa atin, sa song number 69, buti ko sabihin sa Psalm 69. Ang sabi ng song number 69, the solid rock, sa verse number 2, when darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Verse 3, his oath, his covenant, his blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. Kapag ang lahat sa paligid ko ay nagigiba na, kapag ang lahat sa paligid ko ay nasisira na, he then is my hope and my stay. Sabi ni Pablo, as long as Christ is preached, I will rejoice, and ye will do rejoice. Pwede magkaroon ng kagalakan ang Kristiyano kung itutuon natin ang ating mga paningin at sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kailanman hindi maaagaw at mawawala sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, tulungan mo kami. Napakadaming mga bagay na umaagaw. Napakadaming mga bagay na nagpupumilit umupo sa trono. Napakadaming mga bagay na nagkukumpetensya sa aming mga puso at buhay na maging pinakapangunahin naming kayamanan. Pinakapangunahing minamahal. Panginoon, ikaw lang ang pwede. Ikaw lang ang maaari. At ikaw lang ang karapat dapat maupo sa trono ng aming mga puso at buhay. Ang lahat sa buhay na ito ay isang araw mapaparam, isang araw mawawala, at oo, isang araw iiwanan or iiwan kami. Kung dito namin itutungtong ang kagalakan, ang kapayapaan, tunay ang naghihintay sa amin ay labis na kalungkutan at pagkatalo. Lord, paalala mo sa amin bilang mga Kristiyano. Yamangang kami ay mga binuhay ngang muli kasama ni Kristo, ay ituon namin ang aming mga mata sa mga bagay sa itaas kung nasaan ang aming Panginoon at hinihintay naming magbalik. Panginoon, ang daming problema, dagdag pa ang pandemya. Tulungan mo kami na tumingin sa iyo. Tulungan mo kami na patuloy na maging instrumento. San man kami naroroon, san mo man kami tinawag, maging instrumento ng paghahayag ng Ebanghelyo.
Nawa ang mga patotoo namin ay patuloy na maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. Magkaroon ng impluensya at epekto sa mga taong nasa paligid namin. O Panginoon, muli, mahina kami. Pero salamat sapagkat malakas ka na gumagamit sa mahina. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pong gusto yung lahat, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, my life that is through, striving to please Him in all that I do. Building up religions that are dead and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. Lord, I will not adore this gift Thyself for me. I am your master, my shall be thy throne. My life I give henceforth to live alone. Living for Jesus, through earth's gates are wide, mighty rest assured, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weak to find rest in Me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. Lord, I will not tolerate this gift Thyself for me. I am your master, my God shall be thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ alone. Kapatid, salamat po muli sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatid na tumunghay sa ating gawain ngayong gabi. Aking gustong ipaalala at hamunin ng bawat isa. Nawa ang ating mga napag-aralan, napakinggan ngayong araw na ito ay huwag nating basta kalimutan na lang. Balikan natin ang napakaganda at halagang katotohanan na si Jesus ay umakyat sa langit at ngayon namamagitan sa atin as we studied sa ating Sunday School. Kaninang umaga ay yung hamon sa atin ang salita ng Panginoon at tayo patuloy na magtapat sa Kanya. At ngayong gabi, ating ituon ang ating mga sarili, pag-asa at buhay sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At dawa doon ang ating kagalakan. Ito'y patuloy na maging pagkain ng ating kaluluwa, kalakasan sa pakikipaglaban sa anumang mga pinagdadaanan at mga kasalanan. At ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang presensya at pagkilos ng Banal na Espiritu ay sa mabawat isa sa atin. Ano man ang ating gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon at patuloy tayong magpagamit sa Kanya
sa paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Magandang gabi po. We are dismissed. Down deep in my soul, Down deep in my soul, a melody rings. A melody rings. I'm a winging my way. I'm a winging my way back home. a sinner is saved. A sinner is saved. My spirit now sings. My spirit now sings. I'm a winging my way. I'm a winging my way back home. I'm a climbing each day. Every day since Jesus is mine. Truly mine. I traveled the road Narrow road to glory.